Good morning mga kasalanistas! O edi pagkatapos nga ng ating hakutan ay eto naman ang itsura ng ating bahay. Ayusan serye na naman ang ating gagawin simula sa araw na ito. Kaya abangan nyo ang transformation ng ating kwarto. Ay sadyang napakagulo at napakakala talaga. What to do, sabi nga nila. Nakatulog na nga kami ng ganyan ang itsura ng bahay at kinabukasan ay eto ang bumungad sa amin. Ang aming mga babies ay nandito sa aming tabi. At may masarap na steak na niluto ang aming bunsuan. Fast forward kinagabihan naman itong aking babies ay naglalambing na naman. Sadyang kahit anong hirap at pagod ang pinagdaanan mo sa maghapon ay eto ang nagpapasarap ng iyong pakiramdam. May babies na naglalambing sa'yo para tanggalin yung pagod at hirap mo. Eka kung ngay wala na kaming mapwestuhan ng kanilang daddy dahil silang 5 ay dito nakatabi sa amin. Buti na nga lamang at nasanay na din sila na mag-diaper kaya wala na kaming problema. Hindi kagaya dati na napapawiwi talaga sila sa bed. O kita nyo naman po, talagang full loaded ang aming bed. At kung minsan nga, daddy na nila ang nag-a-adjust. Pag walang mapwestuhan ang kanilang daddy dito sa kama, ay di pupunta na nga laan doon sa upuan at doon na siya tutulog. Kinabukasan naman ay napalaban ng inyong salonistang mangyan sa kutkutan. Kutkutan ng kuko. O diba, ingrown at saka dry skin. Na talaga namang napakatindi ng pinagdaanan ng ating salonistang mangyan dito. Kita niyo po kung gaano kalalim. Ay talaga namang satisfying, sabi nga nila. Alam niyo kapag ang mga manicurista ay nakakapagtrabaho ng ganito na natatanggal lahat ng ingrown, ng mga dry skin, hindi lang sa ating mga kliyente ang relief nun. Kahit kaming mga salonista ay sobra talagang natutuwa. Fulfillment sa amin yun bilang salonista eh. Lalo na nga pagka ganitong sobrang dikit ng kanilang dry skin. Alam niyo po, mas mahirap talagang tanggalin ng dry skin kaysa sa ingrown. At mas masakit at minsan nga talagang hindi mo maiwasan na dumudugo. Pero ang ating mga kapwa-kabayan, mga Pilipino, ay ito naman ang kanilang gustong gusto. Di baling dumugo ng kaunti, wag lang naman dugon-dugo. Ay basta natanggal lahat ng mga sumpa. Sumpa tawag nila dito eh. Pagkatapos naman yan, ay nakuha ko pang mangulit dito kay Divya. Kita niyo yung reaction doon. Gawat seryoso sa kanyang pinapanood. Habang ako naman ay busy din dito, ay update itong aking bayaw sa pinsan na Pakistani. Siya yung palagi nakaalalay dito sa akin sa Abu Dhabi kapag meron tayong mga kailangan gawin na siya ang dapat mag-solve. Ay talaga naman walang katanggi-tanggi. Kagaya na nga lamang nung naglipat kami, talaga naman sobrang laking tulong sa akin na pinadalhan niya ako ng sasakyan para makalipat yung mga bagbag na lamang, yung mga kahon-kahon, ay malaking tulong. Kahit na nga ako nasa home service, ay talaga namang panay-panay pa rin ang aking update sa kanya. Paminsan-minsan lang naman kami nagkakaroon ng mga home services. Kumbaga sa isang buwan ay parang 1, 2, 3, pinakamarami na yun. Kaya okay lang din. Ayoko lang naman yung talagang halos araw-araw nasa home service ka. Aba, hindi nakakayanin talaga. Dahil hindi gusto talagang biyahe ng biyahe. Kaya nga ang bahay ko ay malapit dito sa aming mga sa aming tirahan tuloy, sa aming salon na pinagtatrabahuan. Ano ba yan? Uy, kasi nga ayoko talaga na bumabiyahe o malayo sa aking trabaho. Kaya pinipili ko talaga yung mga salon na pinagtatrabahuan ko ay malapit lang sa tinitirhan namin. Kasi ayoko naman yung pagod na pagod ka na nga sa pagtatrabaho, tapos mapapagod ka pa pagdating sa biyahe pa uwi sa inyo. O kaya naman ay papasok ka pa lang ay pagod ka na dahil sa layo ng biyahe. Ayoko po talaga ng ganon. At dito nga, pinapakita ko rin sa inyo yung mga dinadaanan namin para kahit papaano, maipasyal din namin kayo ng very, very light. At makita nyo rin kung gaano kaganda yung daloy ng trapiko dito. Kahit anong oras, hindi mo masasabi na napaka-traffic talaga. Meron din namang traffic pero sobrang minimal lang talaga. At balik na tayo dito sa mga video na sinasend sa akin ng aking bayo na Pakistani. At eto na nga, nasa gitna na siya ng karagatan. Ayan ay talagang hindi alam ng pinsan ko na darating siya. Tanging ako lamang ang nakakaalam na siya ay uuwi nga ngayon. Pinasalubong ko na rin siya sa Batangas dun sa kanyang apo. At baka nga kakoy, pag-agawan ng mga vendor dun. Katulad nung nangyari sa akin nung ako'y umuwi. Kasi 10 years bago ako nakauwi.
umuwi. Ay, hindi ko na talaga alam kung saan ba ako papasok, saan ako lalabas. Ay dahil nga manunorpresa, o di magtiis ka. Kaya nga pinasalubong ko siya doon sa aking apo na kasi yun. O, tanggapin na natin na lolo't lola na tayo, no? Para nga hindi na maulit yung ganong eksena. Ayun na nga, ansiste, itong aking palang pinsan ay nag-home service pa. Pagkakasipag talaga. Kaya ang kinasabot ko naman ay yung aking bunsuan. Nakako ay mag-ready ka at may susunduin ka. Na hindi rin naman niya alam na si Sef ay darating. Ang sabi ko sa kanya, salubungin mo ang Sef. Aba, edi gulat na gulat din siya. Ay siya, saan ating sasalubungin? Dahil dun sa mismong bahay nila, dadaan ang mga sasakyan papuntang bayan. Kaso, ang problema, hindi nag-van ang Sef, nag-bus siya. Kaya hindi siya na-drop nung driver doon sa mismong harapan ng bahay ng aking kapatid. Kaya naman, medyo gabi-gabi na rin siya nung nakarating doon sa bayan. Pag-send nga niya sa akin ng video na ito, sinabihan ko na agad si Bunso, naku, puntahan mo na sa bayan, at doon na pala siya nagpa-drop. Kaya dali-dali talaga ang bunsuan na pumunta dito sa bayan para sunduin siya. At nung nakarating nga sa bahay, tinawagan naman ni Bunso si Ining at sinabi niya, kailangan mong umuwi, may sasabihin ako sa'yo. Panay-panay naman ang send niya sa akin ng mga photos na siya namang isinisend ko dito sa aking Bunso. Si Ining pala ay malapit lang din dito na nag-home service. Kaya naman madali rin siya nakarating sa bahay at sobrang na-surprise talaga siya, pati ang mga bata. Tunay nga tagumpay ang aming surprise kay Ining at sa mga bata. So yun lang for today's video. Maraming salamat hanggang sa muli. God bless us all and thank you for watching!